Sobrang trending nga nung kalalabas lang na Honda Navi Nedeses at napakadaming mga komento at samot-saring mga opinyon ang nababasa ko sa comment section. Basahin natin at sagutin yung ilan sa mga katanungan. Aray ko, kamukha nung Rusi. Kamukhang Rusi Korak. Ang dami nagsasabi Rusi Korak. Hindi ko pa kasi nare-review yung Rusi Korak eh. Rusi Korak. Oo nga. Medyo hawig nga naman, no? So, isa lang ito sa mga indicator Nedeses kasi kadalasan yung Rusi yung pinagbibintangan na nanggagaya daw ng itsura. Well, actually, in fact, itong si Honda Navi, matagal na po ito sa ibang bansa. Pero ngayon lang nilaunch sa atin sa Pilipinas. Maybe they're thinking na may market ito since maliit nga lang itong scooter. Mukha pa siyang manual na motorcycle pero automatic pala. Maliit lang din talaga ang motorcycle world. May mga tendency talaga na nagkakaroon na magkakaparehas. Kaya kapag ka nagkaroon ng konting resemblance is naihahalin tulad sa isa't isa. Pero totoo naman na minsan may mga factor din na syempre parang marketing kapag gumana na yung isa, kita nila na maganda yung market dito sa motorcycle na to. So there's also a tendency na ibase nila doon or ihalin tulad nila doon yung magiging design ng isa pa. Just in this case, marami nga lang nagbibintang kay Navi na ginaya daw yung Rusi Korak. Pero yun nga, isa sa mga dapat i-consider natin, matagal na rin po ito sa ibang bansa, especially sa US. Pero dito sa atin ay ngayon lang ini-release. May pagkakahawig nga naman, maliit na motorcycle, kaya super appealing. Ang dami nag-PM sa akin. Nakala nila ako yung nagtitinda. Wala rin po akong agent sa Honda. I just featured it. Maybe soon, baka bumili din tayo. Gusto nyo ba ako makitang bumili? Comment nyo naman dyan sa baba. Ito, komento ni Krisha. I think hindi siya okay pang long ride kasi maliit lang yung makina. Baka mag-overheat. Pwede naman kaso ipapahinga mo siya. Patigil-tigil. Ito, netizen, sa opinion ko lang, it's a motorcycle na ginawa talaga para sa everyday road natin. Ngayon, kahit 109cc siya, it doesn't mean na hindi niya kaya mag-long ride. I think may mga groups din nito sa ibang bansa na talaga naglo-long ride sila. So sabi niya ay baka hindi daw kayanin ng makina at baka magpatigil-tigil ka dahil baka daw mag-overheat. Though naka air cooling system pa lang to si Navi Nedeses ay anything na 200cc below naman ay compatible with air cooling system. Ngayon, do sa opinion ko, di ko pa naman nasusubukan pero palagay ko kaya niya mag-long ride. May katotohanan naman somehow dun sa komento ni Krisha kasi talagang kakailanganin mo to stop. You will be forced to stop from time to time dahil 3.5 liters lang po yung kanyang fuel tank capacity. Given the fact na 48 kilometers per liter, yung kanyang average fuel consumption, malayo-layo na rin naman, roughly around 168 kilometers yung mababiyahe mo bago ka magpa-full tank ulit. Malayo-layo na rin naman, no? For sure, hindi mo naman sasagarin yan. From time to time, pag nakita mo sa gauge mo na alanganin na, magre-refill ka. Ngayon, may peace of mind ka pa rin naman na kapag umakyat ka sa mga bundukan is makakatagal kasi 168 kilometers naman yung kaya niyang takbuhin eh. Roughly estimate lang yan ha. Still may vary, depende sa inyong throttle habit, sa bigat ng rider, kung may angkas ka pa, etc. Tsaka kung pa-incline or paahon yung mga pupuntahan mo, etc. Pabili na daw sana siya ng ADV 160 ngayong buwan, pero nung nakita niya tong si Honda Navi, pwede na daw siyang bumili ng isang Giorno at isang Navi. So nanghihingi siya ng opinion kung ano daw yung magiging decision niya. Kung ang first plan mo lang naman, Edison, ay kumuha ng isang motorcycle that you will use for everyday at talagang yun na mag-stick ka na dun sa motorcycle na yon, you can go with ADV 160. Pero kung meron ka pang ibang mga kasama sa bahay, let's say yung partner mo is nagmo-motorcycle din or meron kang anak, nagmo-motorsiklo rin, nakasama mo sa bahay, you can go for that option as well na pwede kang kumuha nga naman isang Giorno Plus at isang Honda Navi. 'Di ba? Para dalawang motorcycle na yung mabili mo. That's also a good thing. Pero kung wala namang ibang gagamit at gusto mo lang ng dalawang motorcycle, para sa akin, it will not make sense to buy two motorcycles. Just stick ka na lang kay Honda ADV 160 kasi it got all that you need para sa isang motorcycle. Pwede mo ipang long ride, pwede mo rin siyang ipang daily, automatic, matipid pa rin naman sa gasolina kahit na 160cc siya. At saka, pwede sa kahit anong weather natin dito sa Pilipinas. Carb, okay lang po ba yun? So, carburetor type nga naman to, Nedeses. Nasa mundo na kasi tayo ngayon na puro FI na or fuel injected na po yung mga motorcycle. So, nakakagulat pa rin na makakita tayo ng carb type na motorcycle na bagong release or bagong launch lang dito sa atin sa Pilipinas. Pero meron naman tayong nung Honda Dio before. So, that's also carb type, but still, ang lagi kong sinasabi na advantage ng carb type, yung mga traditional nating mekaniko, mas kabisado pong kalikutin yung mga carb type motorcycle. Pero dahil low displacement lang naman po siya, hindi naman tayo dapat mangamba sa carb type dahil matipid pa rin naman sa gasolina dahil nga doon sa sinatawag nila na Honda Eco Technology, which is equipped itong si Honda Navi. Kaya I think carb type will still be okay. We will see in the long run kapag marami nang bumili. Kaya yun din yung isa sa mga curiosity
curiosity kung bakit ko gusto siyang matry. Para makita ko rin kung ano yung mga possible na magiging issue, ano ba yung mga possible na mga na-underestimate sa kanya, pero strength naman pala niya. Gusto ko siyang masubukan personally. Sulit siya. Tingin ko kaya bulb type at carburetor kasi ang concept niya siguro ay classic. Akala mo manual. So, automatic tapos ganyan pormahan. Napaka-generous ni Honda. Yes, somehow agree dito kasi yung halogen niya na ilaw ay nagpapa-indicate lalo na parang nagmukha lalo siyang manual transmission na motorcycle. Pero gas and go ka na lang. Akala mo may clutch pero dalawang preno po pala yung kanyang pinaka-levers doon sa unahan. And also, I'm not quite sure, tignan nyo nga kung meron ba siyang foot brake. Kasi sa ibang bansa may foot brake. Bali tatlo yung preno niya. Pwede sa paa, tapos dalawa sa kamay. Galing, no? Pero dito sa Pilipinas, parang tinitignan ko yung mga footage namin, hindi ko napansin na may foot brake. Comment nyo nga sa baba kung ano napansin nyo, netizens, para ma-double check din natin. Pwede to, di ako marunong mag-manual pero pangarap ko mag-drive. Hahaha, bibili ako neto soon. O yun. Sa mga gusto mag-manual natin na netizens, kasi ang angas nga naman, di ba, kapag ka naka-manual transmission ka, para kasing mas nakaka-brusko, mas nakakalalaking-lalaki kapag ka naka-manual transmission. Pero ito, tutuparin na niya yung pangarap mo. Kasi yung una natin vinlog sa Honda, na akala mo manual transmission pero automatic pala, is yung kanilang Rebel 1100. Napakamahal no, netizens. Yun yung motorcycle na classic, pero napakamahal no, at hindi siya para sa lahat. No? Hindi lahat makaka-afford ng ganong presyo. Ngayon, nakakatawa to si Honda kasi binigyan niya tayo ng option ng sobrang mura. Actually, ito yung pinakamurang motorcycle at pinakamaliit na motorcycle ngayon ni Honda. Kaya nakakatawa at may experience na rin siya ng madlang people, di ba? Taas ng ground clearance, pwede kaya yan, boss, sa off-road. Kaya po meron tayong option doon na pang adventure, which is yun yung somehow off-road yung datingan. Tapos may pang touring, parang Neo Classic na maliit na CB yung itsura niya, di ba, netizens? Napaka-elegant nung look na yon. Pero to answer the question, yun, mataas po talaga yung ground clearance niya. Kaya goods kahit na medyo binabaha sa inyo. Ini-small nila kasi maliit yung motorcycle. Pero kapag dating sa bahaan, lalaban tong motorcycle na to. Mataas ang ground clearance. Pwede ka rin mag-somehow off-road experiences, paminsan-minsan. Pero hindi naman siya enduro bike, so may limitation din. Wag naman yung sobrang extreme na mga off-road. Kaya nito mag-trail, pwede sa probinsya, pwede sa mga batu-batuhan, pwede sa uneven pavements. Panalo. Okay din. Maganda. May peace of mind ka na magmaneho kahit anong road condition. Ano ba mas sulit? TMX 125 or Navi? Bibili kasi ako. Nagpapaka-practical tong si netizens natin na si Leslie Basic. TMX 125 po kasi netizens, ay ito yung presyo niya. Tapos ito naman yung presyo ni Honda Navi. So ngayon, netizens, nagdadalawang isip siya kasi si TMX 125 nga naman is kilala na natin, may reputable na siya na engine at saka experience from the previous owners at pwede ka rin magkaroon ng option na ipanghanap buhay to at kabitan ng sidecar. Ngayon, maganda na rin naman yung TMX na bagong labas, may pagka-somehow cafe racer or classic motorcycle na yung datingan niya, may napatunayan na talaga. Pero Honda is Honda pa rin naman. Kaya nga sila nag number 1, di ba? Very reliable naman po ang brand na to. So, good option na isama mo si Navi. Para sa akin naman, isasama mo si Navi, netizens, kung naghahanap ka syempre nung mukhang updated na itsura. Yung pinaka-latest sa motorcycle, di ba? May pride and ownership ka doon na, teka lang, dami nyo na naka-TMX. Pero konti pa lang kami naka-Navi. Bago eh. Di ba? Kaya pagdating mo sa kalsada, sigurado lilingunin ka niyan. Marami ang maiinggit sa'yo. Marami ang magtatanong kung ano yung dinadrive mo na motorcycle. Yun naman yung advantage ni Navi, netizens. If you're still conscious or you want na medyo may konting pride of ownership dahil bagong model yung motorcycle mo, you go for the Navi. For practical reasons naman, you can go for TMX 125. Kung wala ka namang balak lagyan ng sidecar, dun ka na kay Navi, di ba? Maganda na po itong motorcycle na to, maporma, mukha siyang manual, pero automatic pala, at pwede ka pa rin namang mag-angkas ng pillion ride. Kasya pa rin naman po, full assembly yung kanyang upuan. And also, one thing nga lang, wala nga naman siyang RPM indicator, kagaya na nasabi ko sa last vlog. Actually, tinama ko yun nga lang, hindi na-edit ng editor natin, pero yun lang, just to correct, wala din po siyang RPM indicator, pero napaka-user-friendly po nung kanyang panel. How I wish in the future, hindi ko lang kung aftermarket yun, sa ibang bansa, parang digital yung panel. Tapos, marami nagko-comment na, akala ko Honda Chrome. Honda Chrome. Check nga natin. Alright, oo nga naman, mukha siyang Honda Chrome. Stig, marami rin pala nag-aabang dito sa Honda Chrome. Maliit din siya, netizens, pero I think this one is manual transmission na motorcycle. May mga nagsasabi din na kapag ka ito naman yung dinala sa Pilipinas, given the fact sa mga specs and features niya, wala pa tayong idea sa specs and features nito ni Chrome, pero may mga nagsasabi na abot to ng napakamahal. Mahal pa sa mga Giorno, 200,000, 300,000. Medyo magiging pricey. Yun yung mga nababasa ko lang sa comments. So I think this will not be good for the Philippine market kasi hindi lahat makaka-afford. Maganda nga siya, netizens, pero para sa targeted
market lang to. Medyo sa mga elite market na to. Yung mas may mga kakayanan na may pasobra. Pero yung sasabihin mo na ito yung gagamitin mo for daily, I still use Honda Navi for a daily commute. Kasi maliit lang siya, compact lang siya, at saka affordable. Yun lang yung mga masasabi ko na advantage ni Honda Navi. Kasi syempre, kapag nag-release ka ng motorcycle dito na ganyang category, you want it na talagang dumami yung user, kagaya ng Honda Click. So marami nga nagsasabi na baka daw mas marami nang bumili nito Navi kaysa sa Honda Click. I don't think makakahabol si Navi soon enough, pero give it 5 years, 10 years, we will see. Kasi marami pa ding ibang lalabas eh. Si Honda Click masyado nang dumami talaga yung user at talagang maganda yung pagkaka-formulate ni Honda sa motorcycle na to. Kaya wala talagang duda kung bakit nag-number 1 top sales siya sa Pilipinas, netizens. Ilan din sa mga sinasabi netizens is yung 10 inches sa likod tas 12 inches sa unahan na wheels. Para sa akin, okay naman yan kasi meron ako a Venice at para sa umpisa ka lang maninibago pero eventually magugustuhan mo na yung handling niya kasi kaya nga siya 10 inches wheels sa likod para mas maganda pa yung arangkada or take off mo kapag ka every time na nanggagaling ka sa stop. Ngayon, tubeless naman po yung tires niya. Maganda siya kasi tubeless tires na. Kung sakali man na magpapalit tayo ng tires in the future, you can always use Zeneos tires, netizens. Yan yung kilala ko na makapit na pagdating sa mga motorcycle tires at saka durable pa, pang matagalan. So, para sa inyo, ano pang mga iba nyo komento at nasasabi kay Honda Navi? Comment nyo nga dyan sa baba at baka bigyan natin ng reaction or bigyan natin ng kasagutan next vlog. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Comment nyo lang yung mga gusto nyo itanong para sagutin natin sa susunod. Alright? Again, this is na Adriano. Always keep it cool, ride safe always.